Samantala, kaugnay pa rin ng programang Ligtas Tigdas ng Department of Health. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Dr. Carmina Paz Vera, ang Medical Officer 4 ng Disease Prevention and Control Bureau ng DOH. Doktora, magandang umaga po. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po, sir, at salamat po sa inyong invitation. Alright, Doc. May babala po ang DOH na posible magkaroon ng outbreak ng tigdas sa Mindanao. May datos po ba kayo ng kaso ng tigdas sa Mindanao sa ngayon? Bale, sir, sa 6 na rehiyon sa kabuoang Mindanao, mayroon na po kaming naitalang 577 cases ng tigdas mula noong ika-4 ng Enero hanggang ika-14 ng Pebrero ngayong taon. Ang bilang na ito ay mas mataas kaysa sa mga naitalang kaso noong nakaraang taon, noong 2025. At mahalagang i-note din na sa mga naitalang kaso na ito ay mahigit 80% ay walang history ng vaccination, bakunahan. Well, Doktora, saan po ba yung isinasagawang ligtas tigdas na sinimulan sa Mindanao? Isinasagawa na rin ba ito sa Luzon at Visayas? Enero 19, 2026 hanggang ngayong linggo. Sa Luzon at Visayas ay may na kanyang i-announce po ng Department of Health kung kailan sa mga Okay, ma'am, ano po kaya ang kadahilanan? Bakit mababa yung vaccination turnout as expected ng DOH? Sorry, sir. Sorry, hindi ko po narinig yung question. Yes, I'm so sorry. again, Doktora, ang sinabi po kasi ng DOH, medyo yung inaasahan nilang numero ng mga magpapabakuna ay hindi naabot sa lalawigan po ng Mindanao. Ano po kaya ang dahilan? Maaaring dahil may difficulties sa pag-access po ng SAVAC. Marami po actually dahilan kung bakit may hindi pa po mga vaccinated na mga kabataan or mga infants dun sa Mindanao. Maraming samot-saming dahilan, pero kabahagi dito ay paminsan hindi po nakakasunod sa wastong schedule. May problems po sa pag-access ng healthcare, or maaari din about vaccination na hindi na kailangan pa pong i-address. Kaya nahihirapan po silang magpabakuna sa ngayon. Pero paulit-ulit pong hinapahayag ng Department of Health na ligtas ang ating vaccination at effective po ito sa pag-prevent ng tigdas. Alright, Doktora, bilang panghuli, pakipaliwanag nga po, lalo na sa mga nanonood na mga magulang ngayon, kung ano po yung importansya ng bakuna laban po sa tigdas. Salamat po sa tanong. Maganda po nating i-describe na ang tigdas ay mabilis po siyang nakakahawa. Isa siya kasi dahil ang spread of contact nito or ang kanyang paraan ng pagkalat ay madalas through nasal secretions na madalas nakakahawa sa pamamagitan ng pagbahing or pag-ubo or pag-inhale ng air ng mga taong nakakapagkalat ng tigdas. At dahil mabilis itong nakakahawa, mainam po na ma-prevent muna ito sa pamamagitan ng pagkumpleto ng 2 dose ng measles, mumps, rubella vaccine na ibinibigay ng gobyerno ng libre at sinisigurado rin ng gobyerno na ligtas ito matanggap. Binagbibigay din po ang government ng vitamin A supplement para lalo pong makatulong sa mga bata na may tigdas or dun sa mga areas na medyo mababa ang ating vaccination coverage. Alright, maraming salamat po, Dr. Carmina Vera Paz ng DOH.